ating lahat? Sige, tayo po ay tumayo at tayo po ay umikot ating pong kamayan ang ating mga kapatid. I-welcome po natin ang bawat isa ng may ngiti sa ating labi. Let us express our thanksgiving, our love sa bawat isa, ating kamayan ng ating mga kapatid. At i-welcome natin sila. Dapat po may ngiti sa labi, hindi na kasi mangot. Ngitian po natin at i-welcome ang bawat isa. Amen. Welcome everyone. So, salamat po sa presensya ng bawat isa. Bago po tayo mag-awitan, babasahin ko lang po itong awit, Psalms 150. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. So meron po ba tayong hininga? So sabi po, let everything that has breath praise the Lord. Amen? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Dahil tayo may hininga, kailangan po nating magpuri sa ating Panginoon. So today is the day of the Lord, kaya dapat nating ibigay ang ating mga papuri, pagsamba, pasasalamat. For God is good and He is worthy to be praised. Amen. Thank you, Lord. Woo! You are the God who lives. You are the God who heals. You are my own, my everything. Woo! Thank you, Lord. Bless you. Glory. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days, King forever, great in majesty, be glorified. Giver of life, all for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my Lord, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. I trust in you. Yes, Lord. I trust in you. I trust in you. I know my
peace to the world. You are my Lord, my everything. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation. You brought salvation to us. Offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. I trust in you. Yes, Lord, we trust I trust in you. I trust in you with all my heart. I trust in you. I trust in you. I trust in you with all my heart. I'll trust in you. I trust in you. I trust in you. I trust in you with all my heart. Yes, Lord. We trust you with all our hearts. Sana po pagtiwalaan po natin ang Panginoon ng buong puso dahil wala pong bagay na lingid sa Kanya, lahat ay hayag sa Kanya, kaya siya ang may magagawa ano man ang ating kalagayan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya and everything will be okay. Amen? Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. We bless you, we honor you. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Karapat-dapat kang awitan, pasalamatan. Because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. You are our everything. You are the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great Our God is great. is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Hallelujah. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. God had changed in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Thank you, Lord. Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yes, how great is our God.
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, oh God, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We always see how great is our God. For the last time, let's sing to the Lord, for He is great. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Yes, our God is great. Thank you, Lord. How great is our God. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Let's sing praises to His name. Hallelujah. Salamat po, napakabilis mo. Dakila ka, Jesus. Ang batas ng Espiritu. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Lord, for loving us. Salamat, Panginoon, nagpakilala ka sa amin. Salamat, Panginoon, pinili mo kami. We are so blessed na kami ay isa sa mga pinili mo upang kami ay huwag magdanas ng kaparusahan. Salamat po for loving us that much. At nawa, Lord, yung pagmamahal na ibinigay mo sa amin ay may share din po namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran, to everyone na makita sa amin that we love each and every one of us. Salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy mo kaming samahan as we celebrate your day today. Nawa, ay bigyan mo po kami ng katagumpayan sa araw na ito. Anoint your servant na gagamitin sa paghahayag ng iyong salita this morning. Panginoon, maraming salamat po. Prepare our heart, as we prepare our hearts to listen to your word. Nawa, patuloy mo kaming turuan. Bigyan mo po kami ng obedient heart to follow your word. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. He is worthy of all our praises and thanksgiving. Amen. So, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa Hebrews 1, verses 5 to 14. Verse 5. For to which of the angels did God ever say, "You are my son? Today I have begotten you." Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. He says, let all God's angels worship him. Angels, he says, he make his angels winds and his ministers a flame of fire. But of the Son he says, "Your throne, O God, is forever and ever.
The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, O Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Verse. Like a robe, you will roll them out. Like a garment, they will change. But you are the same, and your years will have no end. Sabay-sabay po tayo, 13 and 14. And to which of the angels has he ever said, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Are you not the ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are inherit salvation? Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let us prepare our hearts as we listen to the Word of God. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Dito po sa aklat ng Hebreo ay ipinapakita yung supremacy of our God. At ito ay pagpapakilala kung sino ba ang ating Panginoong Hesus. So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin sa aklat ng Hebreo. Tayo po ay nasa chapter 1. At tatalakayin po natin simula verse 5 hanggang verse 14. Pag-uusapan po natin yung superiority of the Christ over angels. So as an overview, makikita po natin dito, ipinakilala yung divine identity ni Jesus Christ, no, sa verses 5 to 6, his person. Pangalawa, yung divine monarchy ni Jesus Christ sa verses 7 to 9. Dito yung kanyang position. And then ang pangatlo sa verses 10 to 12, makikita natin yung divine ability. Ito ipinakita yung kapangyarihan, otoridad na meron ang ating Panginoong Hesus. At sa pang-apat na bahagi, yung divine authority, sa verses 13 to 14, ipinakita dito yung purpose. No? Bakit maghahari ang ating Panginoong Hesus. At dito makikita natin yung kanyang layunin. So, apat na bagay po ito na magandang maunawaan natin na superior ang ating Panginoong Hesus pagka ang mga usapin ay katulad nito. Umpisahan po natin yung ating pag-aaral dito sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sino ba si Jesus Christ? Dito po malinaw na binanggit o ipinakilala ng writer ng Hebrew kung sino si Jesus Christ in comparison sa mga angels. So sabing ganun sa verse 5, For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have begotten you. So ang mga angels, nung unang panahon, sila ay tinatawag na sons of God. No? Sa lumang tipan, ganun ang pagkilala sa mga angels. Pero hindi sila tinawag na son of God, no? Yung singular term. Sapagkat yung pagiging son, ito ay may kinalaman sa unique identity ni Jesus Christ o ng Messiah in relation to God. Kaya dito nabanggit yung word na begotten. Ito pong pananalitang ito na sinabi nung writer ng Hebrew ay hinango niya sa aklat ng Salmo 2:7, no? Or Book of Psalms. Sabing ganun sa verse 7, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko. At ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Ito pong bahagi ng Salmo,
Kabanatang 2, dito po madalas po itong ginagamit kapag mayroong hari na ini-install o kinikilala. At ito pong bahaging ito ay ipinapakilala yung hari na siya ay sinasamahan ng Diyos. Ngunit itong talatang ito ay may pahiwatig na hindi lang sinasamahan ng Diyos ang tinutukoy na hari dito, kundi siya ay anak ng Diyos, no? Meron siyang relasyon sa Diyos. Kaya nga po, yung pananaw na ito sa aklat ng Salmo, Kabanatang 2, ito ay naunawaan ng maraming nagbabasa ng Biblia noong panahon na yon na ito'y tumutukoy sa Mesiyas, no, sa Kristo na darating. Kaya nga dito sa aklat ng Hebreo na nabasa natin nung nakaraan, no, sa unang kabanata, sa verse 3, nabanggit itong salitang ito. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. So dito sa mga pananalitang ito, ipinapakilala ang Panginoong Yesus, ang Kristo. At makikita natin na ang Kristo, kung sino siya, ganoon din ang Diyos. And then sa aklat ng Juan 10:30, ang Panginoong Yesus nung kausap niya yung mga Hudyo, nabanggit niya, ako at ang Ama ay iisa. At hindi ko na lang po naisama dito, no, sa John chapter 14. Nung minsang may nagtanong sa ating Panginoong Yesus, ipakita mo sa amin ang Ama. No, gusto niyang makita ang Ama, no, isa sa mga alagad nagtanong. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. So, dito makikita natin na ang ating Panginoong Yesus ay mayroong unique na relasyon sa Diyos. At kaya nga binabanggit dito sa mga talatang ito na hindi ito ginamit sa mga angels, kundi yung pagtawag na anak, ito ay binigay lang sa Mesiyas. And then, yung sumunod na pananalita, or again, sabing ganon, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Ito pong mga pananalitang ito ay hinango sa 2 Samuel, Kabanatang 7:14. Kita natin yung sabi dito, kikilalanin niya akong ama, at kikilalanin ko siyang anak. At etong pagpapakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, makikita natin, no, sa Mateo 3:17. During baptism or inauguration, sabing ganon, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. So during baptism ni Jesus, makikita natin dito na ang Ama sa langit na nagpahayag ng ganitong mga bagay patungkol sa Panginoong Yesus. At dito, buong karangalan na sinasabi nung Ama ng Diyos na si Jesus Christ ay ang kanyang minamahal na anak na kanyang kinalulugdan. At hindi lang dyan, kundi sa aklat ng Marcos, Kabanatang 7, during transfiguration ni Jesus. Yung transfiguration po, ito yung pagkakataon na ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus bilang Diyos, ipinakita niya sa kanyang mga alagad. No? Nasa katawang katulad natin si Jesus. Pero dumating yung time na ipinaalam ng Panginoong Yesus sa kanyang ilang mga disipulo. Nakita nila yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus na ito'y nagpapakita na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Kaya sa talatang ito, makikita natin, sabing ganon, may lumitaw na ulap at nililiman sila. Isang tinig ang narinig nila mula sa ulap. Ito
ang minamahal kong anak. Siya ang inyong pakinggan. So again, may nagsalita nung mga oras na to at yung nagsalita ay walang iba kundi ang Diyos. At narinig ito nung mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Ipinakilala ang ating Panginoong Yesus na siya talaga ang anak ng Diyos. At hindi lang dyan, kundi nung panahon na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na muli. Nung sinulat ni Apostol Pablo ang bahaging ito sa mga taga-Roma, no? Sa chapter 1 verse 4, nasabi niya to. Dahil sa spirito ng kabanalan ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. So nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Yesus, muli pinagdidiinan na itong pangyayaring ito ay pagpapatunay na ang Panginoong Yesus ang anak ng Diyos. At itong kalagayan bilang anak ay hindi ito ginamit sa sino mang nilalang. At dito, maging sa anghel, hindi ginamit yung pagiging anak ng Diyos, kundi ito'y unique na titulo na ibinigay sa Mesiyas. Paano kinilala yung mga anghel? Pag-aaralan po natin yan. Sabi pa sa verse 6, and again, when He brings the firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. Noon pong binanggit dito yung firstborn na pananalita, ito po ay titulo ng ating Panginoong Yesus. Kung mayroong firstborn na si Adan, na hindi niya nagampanan yung inaasahan sa kanya, bagkus yung unang nilikha ng Panginoon na tao, nagrebelde sa kanya. No? Piniling kainin yung ipinagbabawal na bunga, hindi siya naging karapat-dapat bilang bigyan ng titulo na firstborn. Ang firstborn na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At pag sinabing firstborn, siya'y isang tao na pinararangalan at mayroong mataas na pagkilala sa kanya at siya ay may otoridad sa maraming pribilehiyo na ang Diyos ang nagbibigay. Kaya nga po itong firstborn na tinutukoy dito sa bahaging ito, ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo bilang firstborn, ang mga anghel, dapat silang sumamba sa Kanya. Again, itong pananalitang ito ay hinango din sa Bible na available nung panahon na yon, no? Sa Lumang Tipan, sa aklat ng Deuteronomio 32:43. Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon. At ito po yung nasa Septuagint. Mga gagalak kayong kasama niya o langit, at lahat ng mga anghel ng Diyos ay dapat sambahin siya, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gaganti siya sa kanyang mga kaaway at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. So, mula dito sa talatang ito, makikita natin na ang tinutukoy na maghahari, darating yung panahon na talagang lilinisin niya yung kanyang paghaharian na bayan. No, aalisin niya ang lahat ng kasamaan. Aalisin niya ang lahat ng mga nagre-rebelde sa kanya, ang lahat ng mga kaaway niya. At dahil sa ganitong kakayanan at kapangyarihan na pwedeng maganap, ang sabing ganon, ang mga anghel dapat sumamba
sa Kanya. Sa isang translation nga, hindi mga anghel, kundi ang tinukoy, mga Diyos. No? Kasi nga po, yung mga Diyos, minsan ganyan ang pagkilala sa mga sinasamba nung unang panahon. Di po ba? Sa Greek mythology, maraming mga gods. Pero sa interpretation ng mga Hudyo, hindi nila tinatawag, yung mga gods, ang ibig sabihin, mga angels. No? Ganun ang pagtanaw nila. Pero ganun pa man, ang emphasis ng talatang ito, yung maghahari ay talagang magiging napakamakapangyarihan, kaya't siya'y dapat sambahin. At sa pahayag 13-14, ganito po ang nabanggit. At narinig ko ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat. Sa Kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay kapurihan, magpakailanman. At sabi sa 14, at nagpatira pa ang matatanda at sila'y sumamba. So makikita natin dito na sa kalangitan, ang Kordero, ang tinutukoy na Kordero is none other than si Jesus Christ, siya ay sinasamba. At sa aklat ng Juan 5:23, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita. Upang parangalan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama, na sa Kanya'y nagsugo. So makikita natin dito na yung parangal na binibigay sa anak, eto si Jesus Christ, pwedeng kaparehas nito yung parangal na ibinibigay sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Ang anghel po, hindi siya pumapayag na siya ay luhuran o sambahin. Sa aklat nga po ng Revelation, no, sa pahayag, nung si Apostle John ay nakasaksi sa presensya ng isang anghel, lumuhod siya. Alam niyo po, nung lumuhod siya, ang ginawa ng anghel, itinayo siya. No, sabing gano'n, hindi mo ako dapat sambahin. Ang mga angels po, hindi sila tumatanggap ng pagsamba. Bakit? Kasi sila mismo, katulad natin, dapat tayong sumamba sa Diyos. At dito po, malinaw na ipinapakita na ang anghel na nilalang ng ating Panginoong Yesus, sila ay inuutusan na sumamba sa ating Panginoong Yesus. Ito yung divine identity ng ating Panginoon. Dapat siyang sambahin kasi siya ang anak ng Diyos. Ang pangalawang bahagi, makikita natin yung divine monarchy ni Jesus Christ. Sabing ganun sa talatang 7, of the angels, he says, he makes his angels winds and his ministers a flame of fire. Dito po sa talatang ito po ay hinango sa aklat ng Salmo 104. Dito po pinag-uusapan yung mga anghel. Ginagawa yung tagapaghatid ng balita ang hangin at ang kidlat na inyong utusan. Ang anghel po kasi, dahil wala naman silang katawan na katulad natin, hindi sila nalilimitahan sa kanilang pagkilos. Kaya naman sa pagkilos nila, para silang hangin na mabilis na nakakapunta kung saan man sila utusang pumunta. Para din silang apoy, no? Tulad nung burning bush na nakita ni Moises, no? Sa paniniwala ng mga Hudyo, yung nagpakita kay Moises, anghel. Ano? Kaya nabanggit dito, para siyang ang mga anghel tulad ng apoy. So, ganyan nilalarawan ang mga angels. And then, sabi pa sa verse 8, but of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Pero sa Son of God,
Meron siyang trono. At sabi pang ganon, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Again, itong mga pananalitang ito nung nagsulat ng Hebreo, para patunayan niya na ito ay salita ng Diyos, kumuha ulit siya ng quotation sa lumang tipan. At ito ay, again, makikita sa aklat ng Salmo. At dito po, sa isang translation, imbis na Salmo, awit. Mga awit, sa ang Biblia. Sa chapter 45, verses 6 and 7. Ano sabi? Ang iyong banal na trono ay magpakailanpaman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katuwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamahan. So, dun hinango yung sinulat nitong nung nagsulat ng Hebreo, yung mga talata o yung mga sinabi niya. So, ang anghel, tulad sila ng hangin, tulad sila ng flame of fire. Pero ang ating Panginoon, sabing ganon, but of the Son, He says, your throne, O God. So, may trono is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. So, ang hari, meron siyang scepter. Meron siyang parang rod na hinahawakan. At ito ay simbolo ng kanyang authority. At etong scepter na to ay paanong nangangalaga itong hari, paano ba niya pamamahalaan itong kaharian. At sinabi dito, yung scepter ay scepter of uprightness. Ibig sabihin, ang lahat ng katuwiran na inaasahan ng Diyos sa kaharian, ito yung ipapatupad niya. You have loved righteousness and hated wickedness. So, ang isang hari na itinalaga ng Diyos, katuwiran ang paiiralin niya. Yung bagay na kung saan ito yung pamantayan at direksyon na nais ng Diyos, ito yung gagawin itong hari na to. Righteousness. Yung batas ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, isasagawa nitong hari na to. Kaya binanggit yung righteousness. At nabanggit din, and hated wickedness. So dito makikita natin, walang puwang ang kasamaan. Na ang kasamaan ay hindi kinagigiliwan ng hari na ito. Bagkus yung kasamaan ay didisiplinahin pa nga eh. Tanong, sino yung son na tinutukoy? Ang aklat ng Isaiah, si Propeta Isaiah, meron siyang naisulat sa chapter 9 verses 6 to 7. Sabing ganon, ipanganganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. So ang tinutukoy sa Israel. May ipanganganak na batang lalaki. At siya'y maghahari. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. At nabanggit pa, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Sabi pang ganon, patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Ganito ipinapakilala ang Panginoong Yesus. Dito sa aklat ng Hebreo, siya'y maghahari na taglay niya ang katuwiran at ang kasamaan. Puputulin niya na. Kaya nga po,
dito po sa mga pananalitang ito, sabi nga, therefore God, your God. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung pananalita na to. Yung relasyon natin sa Diyos, kumpara sa relasyon ng Panginoong Yesus sa Diyos, magkaiba. Yung relasyon natin ng pagiging anak ng ating Diyos, iba sa pakikipagrelasyon ni Jesus bilang anak sa Diyos. Ito po yung makikita natin sa Juan 20:17. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus. Ito yung time na nagpakita ang Panginoong Yesus kay Mary Magdalene. No? Nakita ni Mary Magdalene na buhay ang Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kinikilala ni Jesus yung mga alagad na kanyang kapatid. No? May relasyon siya sa kanyang mga alagad. Pero mapapansin natin dito, binanggit niya, aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. No? Bakit hindi na lang sinabi na ating Ama? Di ba? Kung pantay, kung magkaparehas yung relasyon ni Jesus at relasyon natin sa Diyos, sabihin na lang niya, ating Diyos, ating Ama. Pero hindi ganun eh. Sabi ni Jesus, aking Ama, inyong Ama. Aking Diyos, inyong Diyos. Ibig sabihin, hindi parehas ang level ng relationship natin sa Diyos compared kay Jesus. Kuha niyo po yun? Kaya nga po hindi tama na minsan ang tingin natin kay Jesus, kabady-body lang natin. Yeah, minsan tawag kay Jesus, bro. No? Hindi natin kapantay si Jesus. Iba ang relasyon ni Jesus bilang anak ng Diyos. Iba yung relasyon nun. Kaya wag nating isipin na pwede nating parang kabanggaan lang si Jesus. Na kung anong gusto natin, Lord, gusto ko ng Lord, tinawag mo pang Lord eh. Tapos inuutusan mo naman. Tinawag mo pang Lord, pag hindi binigay yung gusto mo, nagtatampo ka. Hindi natin ka-level si Jesus. Malinaw po ba yan? At dito po, yung Diyos na to, na kinikilala ng ating Panginoong Yesus, ito yung nagbigay ng pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabing gano'n, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. So, mismong ang kanyang Ama ang nagbigay ng parangal sa kanya sa pagkilala sa kanya bilang hari. He is the anointed one. Kaya nga po, Christ ang ibig sabihin yan sa Ingles, anointed one. Nag-iisa lang yan, natatangi yan, walang kaparehas. Siya lang ang mayroong titulo na katulad niyan. At ito'y ipinapakilala nitong nagsulat ng aklat ng Hebreo. Meron siyang divine monarchy. And then tignan pa natin, sino ba si Jesus in comparison sa angels? Pangatlong usapin, divine ability. Sabing ganon, and you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. No, parang damit na
Tignan niyo po yung damit niyo. Pag tumagal, di po ba? Naluluma. No? Sabing gano'n, yung mundong ginagalawan natin, katulad noon, naluluma. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. Itong pananalita pong ito ay hinango muli sa aklat ng mga awit. No? 102, 25 hanggang 27. Ito yung sabi. Nang una, ang saligan ng lupa ay iyong inilagay. At ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuotan silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila ng gaya ng kasuotan at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw, nananatili at ang taong mo'y walang katapusan. Kita po natin dito na yung mga bagay na nasa paligid natin, pansamantala. Mawawala lahat. Bakit? Kasi ito ay papalitan. Kaya nga po sa verse 10, sino ba si Jesus? Sabing ganun sa verse 10, you laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. Ayan din po yung naunawaan ng mga apostol. Sabing ganun ni Juan sa kabanatang 1, 1 hanggang 4, ang tinutukoy niya dito ay ang Panginoong Hesus na tinawag na verbo o salita. Noong simula pa lamang ay nauuna ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kasama na niya ang Diyos noong simula pa. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At kung wala siya, walang anumang nilikha. Ang lahat ng nilikha ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. So kita natin dito na sa panahon ng paglikha, ang Panginoong Yesus nandun na. Kaya nga, sa paglikha, kita natin na ang Panginoong Yesus ay kumikilos na. Meron po kasing pananaw, sabi nila, si Jesus daw, isa sa mga nilikha ng Diyos. Huwag po nating tanggapin yung pananaw na yun, sapagkat si Jesus, hindi siya nilikha, kundi siya ang lumikha. At sabi nga ganun, walang anumang nalikha kung wala siya. So, malinaw na si Jesus ay creator. At yung pananaw na yun ay mas naging malinaw sa bagong tipan. Sapagkat sa bagong tipan, ipinakita o ipinaunawa sa atin yung tinatawag na Trinidad. One God in three person. Pero mahirap explain yun. No? Kasi tayo, gusto natin, pag ine-explain, ginagamit natin yung ating logic. Kaya lang, tandaan natin, ang Diyos, hindi katulad natin. Ang Diyos, hindi katulad natin yung kalagayan niya. Kaya may mga bagay tungkol sa Diyos na hindi natin kayang unawain. Kasi Diyos siya. Tama? Kung lahat ng tungkol sa Diyos kaya nating ipaliwanag, mas magaling tayo sa Diyos. Di mo ba? Dahil Diyos siya, mas mataas siya sa atin. Kaya nga itong Trinidad ay isang pagpapaunawa sa atin ng Diyos na tinatawagan tayo na tayo'y magpakumbaba. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Isa pa pong illustration yan. Sino po gumagamit ng cellphone dito? Di po ba? Humahanga ba kayo sa cellphone? Ang bilis ng processing niya.
Pwede ng calculator, pwedeng mabuksan mo yung Facebook, pwede ka magsulat. Ang husay eh. Tanong, yung gumawa ba ng cellphone, nasa loob ng cellphone? Di ba? Outside. Nasa labas eh. Kasi ginawa niya yun. Hindi siya palaging nandun sa loob. Hindi pwedeng mangyari. Ganon din, ang lumikha sa atin, outside. Kaya hindi lahat ng kakayanan natin, kaalaman natin, sapat para maunawaan kung sino ang Diyos. Kasi siya ay outside of us. Amen? So, yun po ang nakamamangha sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Pero yung mga bagay na dapat nating malaman at maunawaan, ipinaalam niya sa atin sa paraan na maiintindihan natin. Kaya po itong writer ng Hebrews, ipinapakilala yung abilidad nitong Kristo na dumating. Siya ay manlilikha. At isa pang katangian ng ating Diyos, particularly si Jesus Christ, siya ay mananatili magpakailanman. Pero yung mga nilikha, sabing ganun sa verse 11, they will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. So yung mga bagay na nakikita natin dito, mawawala din. Di ba totoo naman yan sa karanasan natin? Anumang meron ka ngayon, nawawala din. Sa aklat ng 2 Pedro 3:10 at 13, sabing ganon, ngunit darating ang araw ng Panginoon. Tutupukin ng apoy ang sangkap sa kalangitan at ang lupa at ang lahat ng naroon ay masusunog. So ito'y figurative na pananalita. Pagka sinabing masusunog, ibig sabihin, mawawala sila lahat. No? Pero anong dahilan? Sabi sa verse 13, ngunit naghihintay tayo sa pagdating ng pangako ng Diyos. Ang bagong langit at ang bagong lupa na kung saan tinatahanan ng katuwiran. Itong lupa na meron tayo at yung langit na meron tayo ngayon, naapektuhan po yan ng kasalanan. At dahil naapektuhan ng kasalanan itong lupa at yung kalangitan, makikita natin na itong lupa hindi masarap tirahan. Although may mga patikim na meron tayong kasama dito, pumunta ng Boracay at naging masaya siya. Merong magagandang lugar dito pero dahil sa takbo ng panahon, nasisira din eh. And that is because of sin. Yung tubig, yung hangin, yung ulan, nakikinabang tayo sa ilang mga bagay-bagay. Pero ito rin yung sumisira sa atin. Yung apoy, nakakapagluto, bibigay ng init, pero nakakamatay din. Anong dahilan? May elemento po kasi ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, yung mga bagay na nagagamit natin, napapakinabangan, may pagkakataon nakakasira, nakakawasak. Di ba? Maski yung relasyon mo kaibigan mo, di po ba? Pero alam niyo po, yung kaibigan mo, siya yung makakasakit sa iyo ng gusto. Kung sino yung mahal na mahal mo, pag may ginawa yan na hindi mo nagustuhan, minsan malalim yung sakit. Bakit? Again, kasalanan. Pero ano yung mabuting balita? Babaguhin ni Lord ang lahat ng bagay. At ititira niya yung mga ililigtas niya sa bagong langit, bagong lupa. Hindi permanente yung mga bagay dito, ngunit ang Diyos. Dahil permanente siya, mananatili siya, nangako siya
darating ang panahon, babaguhin niya ang lahat ng mga bagay na nandito sa langit at maging nandito sa lupa. At yun pong panahon na yun, dun ko nais na mag-around the world. Meron pa rin namang doon, may mga technologies pa rin doon. Pero hindi nagagamitin to para lumayo sa Diyos. Kundi gagamitin mo na siya for pleasure. At meron kang time na kung saan sasamba tayo sa Panginoon. Sama-sama. Amen? Sino ang ating Panginoong Yesus? Sabi, but you are the same and your years will have no end. Sabi sa Hebreo 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon, at magpakailanman. Sa Pahayag 1:17 at 18, huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Sino pa gusto mong kakampi? Minsan pinagpapalit natin si Lord sa mga bagay na nandito sa lupa. Pero alam niyo po ba, ganito ang ating Panginoon. Hawak niya yung buhay natin. Maski yung lugar ng mga patay, ang Panginoon ang may control sa mga lugar na yan. Bakit? Kasi siya ay nananatili magpakailanman. Kaya nga po sa panahon na nahihirapan tayo dahil nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, tandaan niyo po ang Panginoon, hindi siya nawawala sa kanyang trono. Ginagawa niya yung pinakamainam sa lahat ng mga bagay. Sa ating kahinaan, marahil nagpapakilala ang Panginoon. Pwede nating gamitin yung panahon ng ating kakulangan para lalong mas maging mas lalo nating makilala kung sino ang Panginoon. Kasi sa totoo lang, nagpapakilala ang Diyos sa atin sa maraming pagkakataon, sa maraming paraan. Kaya nga po may mga pagkakataon na hinahayaan ni Lord na mawala yung isang bagay para makapag-isip-isip ka na ang pinakamahalaga sa buhay, hindi yung bagay na yan, kundi ang Diyos. Amen? Divine ability. Yan po ang meron ng ating Panginoon. Lastly, divine authority. And to which of the angels has He ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Ito pong pananalitang ito, again, hinango sa lumang tipan, awit 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa, ang iyong mga kaaway. Sa unang Korinto 15:24-26, ganito po yung pangyayari na yan. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang, ano po yon? Kamatayan. So meron pong mga sinasakop ang ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Pamahalaan, pamunuan, kapangyarihan. Marami pang nagre-rebelde sa Diyos eh. Di po ba? But time will come. Sasakupin sila ng Panginoon. At ang huling kaaway, kamatayan. Ibig sabihin, pag nadaig na yung kamatayan, wala nang mamamatay. Wala nang magdadalamhati. Yung kalagayan bilang immortal, ito po'y mararanasan ng mga mananampalataya.
At sabi pa pong ganon, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Ito yung mga anghel. Kung ang Panginoong Jesus ay mananakop, ang mga anghel, sila yung instrumento ng ating Panginoon upang isagawa yung plano ng pananakop ng Panginoon. Pero ang pananakop ng ating Panginoong Jesus, hindi paninira, kundi pagliligtas. Sa Mateo 18:10, kita natin dito ano ang role ng angel. Pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito. Yung tinutukoy na maliliit, ito po yung mga mananampalataya na tulad ng isang bata na yung faith nila sa Diyos may pagpapakumbaba. At sabi nga pong ganon, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Dito po, ipinapaalam sa atin na ang bawat mananampalataya mayroong tinatawag na guardian angel. Wow! Ganyan ang proteksyon ng Panginoon. Trabaho ng anghel yun. Sa awit, mga awit, 71:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. So kita natin dito na ang ating Diyos, sa pagsasagawa niya ng kanyang plano at kalooban, meron siyang mga anghel na ginagamit. Pero itong mga anghel na to, wala silang ibang sinusunod, kundi ang Diyos lang. Ang Panginoon lang. Hindi sila pwedeng sumunod sa utos mo. Baka dito, ay may guardian angel pala ako. Bili mo nga ako ng sopas sa labas. O kaya, ay may kaaway ako, puntahan mo nga yun. Hindi po sila sumusunod sa tao. Isa lang sinusunod nila. Ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos nagpaplano siya na yung kaligtasan maranasan natin. Amen? Yung mga anghel na to, tinutulungan tayo na maging maayos sa ating pamumuhay. Para magawa natin yung ipinagagawa ng Panginoon. Nandyan sila, hindi natin sila nakikita. May mga instance na may mga protection silang binibigay sa atin. Actually, nung pinag-aaralan ko po itong mga bahaging ito, meron akong nabasa ng isang testimony. Meron daw pong isang misyonaryo pumunta sa isang lugar sa Africa. At yung mga tao sa Africa na pinuntahan, may practice sila ng cannibalism. Ano ibig sabihin ng cannibalism? No, yung kapwa nila, kinakain nila. So, mga tao yon. At itong misyonaryo na nagpunta dun sa lugar na yon, dumating yung time, nandun sila sa kubo nila, sa bahay nila. Naramdaman nila yung may mga papalapit sa kanilang mga tao na may daladalang sibat, pana, at nalaman nila ito'y yung tribo ng mga cannibals. Itong mga misyonero na to, nanalangin sila. At sa pananalangin nila, inaabangan na lang nila na papasok ng bahay nila itong mga yung mga cannibals. Dumating yung kinaumagahan. Buhay pa sila. Sa takbo ng mga sitwasyon, yung pinuno ng mga cannibals na born again, nakakilala sa Panginoon.
Tapos at that time, yung missionary, in-interview niya yung pinuno nung mga cannibals. Sabi niya, di ba nagtangka kayong pasukin kami minsan? Nagkwento yung chief. Sabi niya gano'n, pinagtangkaan ka naming patayin yung pamilya mo. Kaya lang, nung papalapit na kami sa bahay niyo, nakakita kami na ang daming mga lalaki. May almas at nakaputi. Ang lalaking tao, hindi na kami tumuloy. Takot daw sila eh. Alam mo, naisip ng mga misyonero, nagpadala ang Diyos ng mga anghel. Yung tribo na yon nakakilala sa Panginoon. Of course, ayaw na nila ng tao na diet nila. Inalis na nila sa diet yung tao. Nirespeto na nila yung buhay. At marami pa pong kwento, no? Kulang ang oras, pero alam niyo po, there are instances, there are angels on assignment na kumikilos sa paligid natin. Minsan nga hindi natin kilala eh. Pero ginagamit sila ng Panginoon para isagawa ng Panginoon yung pag-iingat, proteksyon sa kanyang mga anak. So in summary, so itong writer ng Hebrews, ipinakilala niya yung supremacy ni Jesus over angels. So tingnan natin, yung angels, si Jesus Christ, compare natin. So sa verse 5, Psalm 2 verse 7 ang ginamit. Sa verse 7, makikita natin, dito sa Hebrews, yung angels dinescribe na like wind. Kasi mabilis sila kumilos eh. Parang hangin. Pero si Jesus Christ, He is the begotten Son. O, kung sino ang Diyos, yun si Jesus Christ. And then pangalawa, ginamit yung 2 Samuel 7:14 sa verse 5. Dito, again, sa verse 7, pinakilala yung angel like a flame of fire. Pero si Jesus, He is a royal son. Pinagmamalaking anak ng Diyos. Na hari. Sa verse 6, Deuteronomy 32 verse 43, gamit yung Septuagint. Yung angels, they are worshiper. Si Jesus, siya yung firstborn king. No? Pinakamataas na rank ang kanyang pagiging tao. No? Kasi naging tao si Jesus at pinakamataas na uri ang kanyang kalagayan. Kaya firstborn king. Number 4, sa verse 7, yung Psalms 104 verse 4. Pinakilala yung angels na they are servants. Si Jesus as divine Lord. Number 5, sa verses 8 to 9, Psalm 45 verses 6 and 7, ipinakilala yung angels na sila ay mga ministers. Si Jesus, anointed king. No? Anointed one, pwede natin sabihin. Pang-anim na Bible verse na ginamit, Psalms 102 verse 25 to 27, no? Sa verses 10 to 12. Dito ipinakita yung angels as creatures, no? Nilikha. Pero si Jesus, siya ay creator, unchanging, eternal. And then sa Psalms 110 verse 1, sa verse 13 ginamit, yung mga angels ay ministering spirits. Si Jesus, siya yung sovereign ruler. Time will come, ilalagay sa paanan ni Jesus lahat ng mga kaaway niya. Yung paglalagay sa paanan ng mga kaaway, ito po'y simbolo ng pagtatagumpay. So as an application, let us worship Christ like the angels. Let us be in service of the King as the angels. No? Hanggang ngayon, naglilingkod sila eh. At loyal sila sa Panginoon no matter what happened. Natuto na sila. Si Satanas at yung mga anghel niya, alam niyo po, hindi pa nila kilala ang Diyos at that time. Kaya napinili nilang magrebelde sa Diyos. Pero gumawa ang Panginoon, hanggang ngayon, nasasaksihan ng mga anghel yung kapangyarihan ng Diyos.
at kung sino ang Diyos. Kaya nga dun sa mga anghel na hindi nagre-rebelde, wala nang tatalikod sa Panginoon dahil nakikilala na nila ngayon kung sino ang Diyos. At tayo, pag nasa bagong langit at bagong lupa na tayo, hindi mo napipiliing magkasala. Hindi mo napipiliin na magrebelde sa Diyos. Bakit? Kasi nagpakilala na ang Diyos kung sino siya. Amen? Kaya po ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, ang makilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, kung sino talaga siya, at kung ano ang kalagayan mo sa harapan niya, walang dahilan para tumalikod sa Panginoon. Amen? At wala ring dahilan para maging tamad tayo para sa Panginoon. Amen? Kilala mo siya eh. Kaya nga po, let us give our full confidence to our Lord. Pang-apat, let us look forward on the victory of our Lord. Sa kasalukuyan, hindi pa lahat sumusuko. Ganun ang nakikita natin. Pero time come, lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng may labi, sasabihin nila, si Jesus lang ang Panginoon. Sa ikaluluwalhati ng Ama. Darating yung time na yan. So as a challenge, share how do you live a life of worship. Share how do you make time to serve the Lord. Nagbibigay ka ba ng panahon para maglingkod? Share an event in your life on how God works. Bilang mananampalataya, may kilos ang Diyos eh. Amen? And share mo po yun. Paano kumikilos si Lord sa iyo ngayon? And then lastly, share your progress in Christian life. Buhay ang Panginoon. At kumikilos siya sa buhay natin. Dahil siya ang kasama natin. Sa journey of our Christian life, hindi anghel ang kasama natin, kundi si Jesus mismo ang kasama natin. Tandaan natin, our Lord is superior than angels. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just bow down our heads? Hayaan po natin na yung mga salita na natutunan natin mula sa Panginoon, i-cultivate po natin sa puso at isip natin ngayon. Oh God, thank you. Salamat Panginoon dahil yung pananampalataya na meron kami. This is something. Yung pananampalataya na meron kami, ito yung matibay. Ito yung totoo. Dahil yung pananampalataya na meron kami, ito'y pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Na alam namin, He is superior than angels. He has the divine monarchy. Yung kanyang identity, yung kanyang ability, at yung kanyang authority, walang pwedeng pumantay. Mga kapatid, let us worship the Lord as we declare our faith as we sing this song. Whether you turn into wine, Ito po si Jesus. open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness we shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is
Amen? Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon nung siya'y nakisalamuha sa atin. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Oh, none like you. None like you. Let us declare, Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? pangako bang lalaban sa atin kung kakampi natin ang Diyos? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are
higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes. Our God. Our God is greater. Our God is awesome. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Isang tiyak na kaligtasan ang aming tinatamasa ngayon. Sa kabila ng mga kasamaan sa paligid namin, batid namin itong katotohanan na ito ng aming Panginoon, ang aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at dinaig niya ang anumang kapamahalaan, ang anumang otoridad, anumang kapangyarihan sa paligid namin. Ito ay dinaig ng aming Panginoon. At batid namin darating ang panahon, lahat sila ay susuko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Panginoon, nag-aantay kami sa muli mong pagbabalik. Nag-aantay kami upang iyong kumpletuhin ang aming karanasan sa kaligtasan. Batid namin na naganap na ang iyong pagliligtas. At kami, taglay namin ang pag-asa na hindi magbabago. Salamat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito dahil ang aming Panginoong Yesus ay ipinakilala na siya lamang ang natatanging anak mo, ang anak ng Diyos na may higit na pangalan kaysa mga anghel. Siya lamang ang maghahari magpakailanman, at sa kanyang paghahari magkakaroon ng kumpletong kapayapaan, at ang iyong katuwiran ay kanyang isasagawa. At batid namin na ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan. Ang mundong ginagalawan namin, katulad ng mga damit, ito'y titiklupin, ito'y susunugin, ngunit ito'y papalitan ng isang bagong langit at isang bagong lupa, na kung saan doon mo ititira ang lahat ng iyong mga tagasunod. Panginoon, kung iisipin namin yung takbo ng mga pangyayari, karapat-dapat ka, Panginoon, na sambahin, paglingkuran. Karapat-dapat lamang na ang aming buhay ay italaga para sa iyo lang at wala nang iba. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw po ay muli nagpapakilala sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nakikilala ka namin, Panginoon. Ang iyong taglay na kaningningan at kapangyarihan
ay amin pong nababatid. Tunay nga na wala kang katulad, o aming Diyos. Purihin ka, sambahin ka, magpakailanman. Sa bawat isa na narito, bago po tayo tuluyang pansamantalang maghiwa-hiwalay sa lugar na to, nais ko pong ipahayag ang biyaya ng ating Panginoon at pagpapala. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, sa ating Diyos na nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesus na nakahihigit sa mga anghel. Nawa mula sa ating Diyos, tanggapin niyo ang biyaya ng kanyang pagsama. May His face shine upon you. May His gracious hand be upon each and every one of you. May the Lord bless you and keep you. May the fellowship of His Spirit, yes, the Holy Spirit, yes, the abiding presence of God through His Spirit be upon each and every one of you. Maging kayo na ng mga nasa Zoom, nasa online, may the Lord bless you. May you experience His blessing both now and forevermore. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Anong mission natin? Our mission is to glorify God. Paano natin gagawin yon? By proclaiming the gospel hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. So hanggat hindi bumabalik si Lord, hindi tayo titigil sa gagawin natin yan. Amen? O kaya naman, kung hindi man dumating si Lord sa lifetime natin, hanggang kunin tayo ni Lord. Amen? Anong gagawin natin sa madaling salita? Sharing Christ, changing lives. sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sharing Christ, Changing lives. sabihin nyo pa po, bawal ang tahimik. Bawal ang tahimik. Meron tayong kwento na may kwenta. Amen? I-multitest nyo na kung sino si Jesus. Amen? Once again, a round of applause para sa Panginoon. A blessed day to each and every one of you. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.